Paano kung lahat ng sinasabi niya ay magaganda, mga sweet messages, pero kulang naman pagdating sa aksyon? Paano mo malalaman kung seryoso siya sa'yo o ginagamit ka lang niya? Hindi lahat ng nagpaparamdam ay may intensyon na mahalin ka o pagmamahal na kaagad ang gusto niya. Minsan, meron talagang ibang agenda. Paano kung ang lahat ng kanyang pagiging sweet, lahat ng kanyang mga paglalambing sa'yo may kapalit pala? Ano kung mahal mo na siya or mahal mo talaga siya? Kaso ang problema, ginagamit ka lang niya. Ayan, welcome back to my channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Medyo cheeky ang ating topic today. Diba? Maraming babae kasi ang nalilito kung mahal ba talaga sila ng lalaki o ginagamit lang sila. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung 7 malinaw na senyales na gusto ka lang ng lalaki para sa physical na atensyon. Gusto lang sumiping sa'yo, katawan lang ang gusto sa'yo, at hindi siya seryoso sa'yo. Okay? Ang layunin ng video natin na ito ay tulungan ang mga kababaihan na magkaroon ng emotional clarity, ng self-respect, ng awareness sa mga red flags at lakas ng loob para palaging piliin ang inyong mga sarili. Ganon din para ito sa mga babaeng pagod na sa mga mixed signals ng kanilang mga boyfriend o ng mga lalaki. Hindi talaga na nila maintindihan na nalilito na sila. Ganon din yung mga handa ng ayusin ang buhay nila, ayusin ang kanilang relasyon at pumili ng mas maayos na makakasama sa buhay ng tamang lalaki sa kanilang buhay. Okay, pero bago po tayo magsimula, pagbigyan nyo na ako, i-shoutout ko lang po si Mariko Okutani. Si Mariko Okutani, nasa Japan ka ba, Mariko? Or half Filipino, half Japanese ka? Ayan, yung number 1 natin, hindi kanya dinadala sa totoong date. Yung kapag palaging nandun lang sa bahay, kayo nagkikita, sa kwarto, sa hotel, o kaya naman late night lang kayong magkita, malinaw na may personal na agenda lang yung lalaki na yan, di ba? Yung lalaking may tunay na interest sa'yo, proud yan na ipakita ka sa mundo, sa labas. Talagang kahit makita kayo ng kahit na sino, proud na proud siya, di ba? Pero kung palaging late night ang labas ninyo, tapos ang gusto lang niya palaging meet up, na kayo lang dalawa palagi, di ba? Tapos mga message niya, yung come over, dito ka na lang, o kaya gabi lang tayo pwedeng magkita, di ba? Pero bihira kanyang ayain. Hindi nga bihira, baka nga hindi. Kaniyayaya mag-coffee date, mag-lunch date, or mga mag-dinner kayo, di ba? Or yung mga simpleng lakad sa mall, at saka yung mga activity, di ba? Yung sa park, yung walking, yung mga ganyan, o kaya sa beach, yung mga ganong mga lakad. Hindi yung puro na lang diretso kaagad sa bed. Sa tingin ko yung mga ganyang yung mga ganyang action kung ginagawa sa inyo ng lalaki, malinaw to na na ang habol lang yan convenience, hindi yan commitment. Yan, yung number 2 natin, ayaw niya ng label, pero kumikilos na parang kayo. Ang trato talaga is magjowa kayo, pero ayaw niya ng label, di ba? Ito yung mga medyo pinakadelikadong sitwasyon to kasi sweet siya, present siya paminsan, may care siya sa'yo paminsan, pero ayaw niya ng label, di ba? Pag tinatanong mo siya, ano ba tayo? Ang isasagot niya lang sa'yo, wag mo na label. Enjoy lang muna tayo. Let's go with the flow. Yan yung mga isasagot sa'yo. Malinaw lang na ang ibig sabihin niyan, ang gusto lang niya sa relasyon nyo, benefits. Diba? Yun lang yung gusto niya. Pero ayaw niya ng responsibilidad. Ito ang pinaka nakakalitong sitwasyon para sa ating mga babae. Kasi sa huli, ikaw ang masasaktan. Dahil umasa ka sa salitang wala namang malinaw na direksyon. Kasi ganito yung mangyayari. Ito yung relasyon mo na walang direksyon. Kasi lahat ng tanong mo, puro... Diba? Puro lutang yung sagot sa'yo, puro hindi sigurado yung sagot sa'yo. Pero pagka gusto kang gamitin, pag gusto yung katawan mo, nandyan. Yung number 3 natin, nawawala siya kapag ka hindi available ang katawan mo. Diba? Pag may period ka,
pag pagod ka, pag may problema ka, pag may sakit ka, bigla-bigla siyang nagiging cold, nagiging busy, bigla siyang hindi nagre-reply o kaya may lakad. Ibig sabihin, hindi ka niya mahal bilang ikaw. 'Di ba? Ang mahal niya ay yung access niya sa katawan mo. Yun lang ang hinahabol niya, maka-access siya sa katawan mo, 'di ba? Ang tunay na lalaki na interesado sa iyo, hindi nawawala pag walang pagtatalik, 'di ba? Mahal ka niyan kay may pagtatalik o wala. Kasi kung hindi ka nga available, may period ka nga or may sakit ka nga, 'di ba? Kung talagang mahal ka, hindi basihan ang pagtatalik para manatili siya diyan sa tabi mo, para alalayan ka kapag may problema ka or may sakit ka, 'di ba? Mas lalo pa nga silang nagiging present kapag meron kang problema, kapag mahina ka. Kung mahal ka talaga ng lalaki, mas lalo silang nagiging present. Pero kung physical lang yung gusto sa'yo, yan, ganyan yung mga mangyayari dyan. Wala sila kapag hindi available yung katawan mo. Number 4, halos lahat ng usapan ay nauuwi sa mali siya. Dinadrive niya papunta sa mga mali siyang pabiro or usapan. Kahit yung simpleng topic lang, lagi niyang ginagawang may double meaning. Diba? Yung lalaking may respeto sa'yo, kayang makipag-usap ng may sense, hindi lang yung basta kabastusan. Malalim ang usapan, may sense, merong dating, hindi yung puro palagi na lang tungkol sa katawan mo, tungkol sa pagtatalik, diba? Tungkol sa kabastusan. Kahit simpleng kwento, lagi niyang idadaan sa bastos na biro. Yan yung mga maririnig mo palagi dun sa lalaki. Kasi, yun yung intention niya sa'yo lalabas at lalabas sa bibig niya yan, na yan lang talaga yung intention niya sa'yo. Siyempre palagi yan pag nakikita ka, kung ang intention lang niya sa'yo gamitin yung katawan mo, natural, kung makikita ka niyan, nag-iinit yan. So every time may pag-uusapan kayo, lalabas at lalabas sa bibig niya yung mga bastos na biro o yung mga kabastusan na bagay, dahil ngayon yung intention niya sa'yo Kapag kinausap mo siya, alam mo, nag-open ka ng emotional connection, gustong mag-connect sa kanya, binabalik niya yung usapan or yung topic sa mga sexual na bagay. Ganun yung niya. Hindi mo siya makausap ng tungkol sa relasyon nyo. Hindi mo siya makausap para mag-connect yung emotion yung dalawa. Kasi palagi niyang ibabalik lang sa sexual na topic. Tandaan nyo na yung lalaking may respeto, kayang makipag-usap ng may kabuluhan, hindi lang puro init ng katawan ang usapan. Ito, number 5, ayaw magtagal pagkatapos ng intimate moments ninyo. Umaalis ka agad. Kapag mabilis siyang umalis, walang bonding pagkatapos, tapos walang effort na magstay sa'yo, diba? Pagkatapos nyo. Wala siyang effort na makilala ang totoong ikaw. Wala siyang effort na magkaroon ng connection sa'yo, nakilalanin ka o magpakilala siya sa'yo. Walang ganon. Hindi siya nagtatanong tungkol sa pangarap mo, sa pamilya mo, sa trauma mo, or kamusta ang araw mo, ano bang goals mo, anong future mo. Wala siyang mga ganon na tinatanong sa'yo kasi hindi siya interesado. Pero, kabisado niya ang katawan mo. Kabisado niya ang oras or kailan available ang katawan mo. Di ba? Kailan ka may period, kailan ka may dalaw. Kabisado niya yung mga yan, di ba? Di ba? Yung weakness mo, kabisado niya yan kasi yan ang gagamitin niya. Kung ano yung weakness mo, pwede niyang gamitin yan para lang ma-access niya yung katawan mo. Siya sa'yo, mapasunod ka niya. Kaya kailangan alam niya kung anong weakness mo. Kaya mga babae, magpakatalino kayo. Huwag niyong basta-basta ilabas kung ano yung kahinaan niyo. Or dapat nga, kung alam niyo na may kahinaan kayo, ngayon pa lang alamin niyo na yung kahinaan na yan, huwag niyong ipakita sa mga lalaki para hindi magamit. So pag ganyan, walang interest sa'yo, walang interest na makilala ka, hindi yun connection, panggagamit na rin yun. Panggagamit lang talaga kasi yun lang yung gusto niya sa'yo. Diba? Ang tunay na lalaki kasi na talagang may concern sa'yo, gusto kang makasama kahit walang physical kung walang sexual na benepisyo.
Number 6 natin, kailangan ka lang kapag convenient sa kanya. Ikaw ang nag-a-adjust sa schedule niya. Ikaw ang laging naghihintay, na ikaw ang nag-iintindi, nagpapatawad, nag-a-adjust ng expectation. Ikaw ang laging second option. Diba? Habang siya, nandyan lang siya kapag gusto niyang sumiping sa'yo. Diba? Love is consistency, not convenience. Hindi lang nandyan dahil lang sa convenience. Dapat consistent yan. Diba? Kay may problema, kay wala, kay masaya, kay malungkot, dapat nandyan lang yan. Number 7, hindi ka niya pinapapasok sa buhay niya, sa mundo niya, diba? Hindi ka pinapakilala sa mga friends niya, sa barkada niya, sa pamilya niya, diba? Yan sa social circle niya, social media niya, hindi ka rin nilalagay, diba? Wala kang alam sa buhay niya dahil hindi niya intensyon na kilalanin ka at ipakilala yung sarili niya, di ba? Parang may pader yung relasyon niyo, parang may pagitan sa inyong dalawa. Kasi parang lumalabas diyan kung talagang gusto ka lang niyang gamitin, di ba? Parang ikaw yung secret na relasyon niya, ikaw yung option, ikaw yung side story, di ba? Nandiyan lang. Pero ang seryosong lalaki, hindi ka tinatago, pinagmamalaki ka. Okay, palagay nyo ba, bakit may mga babae na nag-i-stay pa rin dun sa relasyon na ganyan, na alam naman nilang ginagamit lang sila ng lalaki? Pa-comment po below, pa-comment na lang dyan, kung ano sa tingin nyo ang dahilan, bakit nag-i-stay pa yung mga babae kahit na alam nilang ginagamit lang sila ng lalaki. Okay? Okay, ituloy natin, no? Maraming babae ang nag-i-stay dahil umaasa na magbabago pa siya, takot mag-isa, iniisip na baka sila pa rin sa huli, nasanay na sa kakarampot na atensyon na ibinibigay. Pero ang totoo, tinanggap mo ang bare minimum na kayang ibigay sa'yo, yung pinaka maliit na attention or affection na binibigay sa'yo, tinanggap mo na kasi. Kaya yung lalaki, tinuruan mo siyang pwede kang tratuhin ng ganito. Kasi pagka tumatanggap tayo ng, alam mo na, tinanggap mo na maliit na attention, okay lang sa'yo. So, kaya tinatrato ka nung lalaki kasi pumapayag ka. So, parang tinotolerate mo na okay lang kahit ganito. Okay lang kahit ganito yung sitwasyon, basta may time na magkikita kami. Diba? Pero kung okay lang talaga sa'yo at parehas lang kayo ng gusto, diba? Halimbawa, ikaw, meron din kasing ganon, yung babae. Gusto mo lang din naman yung makipagtalik lang din naman, di ba? Parang gusto mo lang din ng merong makasama, parang ano tawag doon? Friends with benefits. Ibang usapan naman din yun, di ba? Kung katawan lang din, wala na tayong pag-uusapan dyan. Kung pati yung babae, ginagamit lang din si lalaki para sa benepisyo na ganun, wala tayong pag-uusapan. Ibang topic doon, okay? Okay, ngayon natapos na natin yung 7 sign na pwedeng ang lalaki, ang gusto lang sa'yo yung katawan mo. Gusto lang na makipagtalik pero wala talagang pagmamahal sa'yo. O ngayon, hindi sapat na itanong mo lang sa sarili mo na gusto niya ba ako? Dapat ang mga mahahalagang itanong mo sa sarili mo, ito ba ang klase ng pagmamahal na deserve ko? Dapat yan yung mga itatanong mo sa sarili mo, di ba? Kayo, ano sa tingin nyo? Deserve ba ng mga babae ang ganitong klase ng relasyon? Yung ganitong klase ng trato ng lalaki, yung nandyan lang para sa katawan mo? Pa-comment below kung deserve ba nating mga babae ito. Okay? So kung naghahanap ka ng seryosong relasyon, huwag mong tanggapin ang setup na ganito kasi hindi seryoso yan. Sasayang ka lang ng oras dyan, lalo na kung may edad ka na. Tapos, wala ng time para magsayang ng oras sa taong mali, di ba? Mali ang pagmamahal sa'yo o mali ang pagtrato sa'yo. Hindi mo kailangang maghubad ng dignidad mo para lang maramdaman mo na mahalaga ka. Ang tamang lalaki, hindi ka gagawing option. Ang tunay na pagmamahal, hindi ka gagamitin lang. So, piliin mo ang sarili mo dahil ang babaeng may self-worth at respeto sa sarili at sa katawan, ay hindi kailanman mauubusan ng tamang lalaki. Napakaraming lalaki dyan. Okay? So, kung sabihin nyo, ay wala pa po darating din yan. Darating din yan. Alam nyo, naniniwala ako sa destiny. Kasi, kaya nga minsan, may mga pangyayari na, halimbawa, nandun ka sa sitwasyon na yun, na napakasakit. Halimbawa, hiwala yan, break up. Diba? Ang sakit niyan. Ayan, naiyak ka ng iyak, iyak ka ng iyak.
Marami na ako nasabihan yan na hayaan mo lang, darating ang araw na magpapasalamat ka pa na nagkahiwalay kayo. Halos lahat ng nasabihan ko niyan, including yung sarili ko. Sinabi ko yung sa sarili ko na nung naghiwalay kami ng asawa ko, ganun din, di ba? Kung hindi kami nagkahiwalay, wala ako sa posisyon ko ngayon at wala akong kasama sa buhay na napakabait naman. Then yung mga anak ko, okay naman, nabuhay ko naman sila. Pag nasa sitwasyon ka ngayon na mahirap, tandaan mo hindi pwedeng puro hirap lang yan. Merong para sa'yo. Okay, hintay-hintay ka lang. Minsan kasi kung kailan hanap ka ng hanap, lalong lumalayo yung hinahanap mo. Minsan mag-relax ka lang, tapos biglang dumarating yan. So again, thank you so much sa panonood sa aking channel. Sana makasama ko pa ko yung muli sa iba ko pang mga video. Thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Bye-bye!